Isang mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Yeah, happy Thursday po sa lahat po ng ating po mga kapatid. So ngayon ay medyo malakas ang hangin. Ibig sabihin malamig. At salamat sa Panginoon sa buhay at kalakasan na pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. So ngayong January 25, ito po ang sa mga makalangit na dako, nagtatayo para sa walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos na siyang nagbibigay sa amin ng buhay, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at sa umaga na ito aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral dito po sa Colossus 4 verse 12. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na aming pong matutunan na magtayo for eternity, to build eternity, O Lord. Kayo po ang siyang magbibigay sa amin ng kaalaman at tulong upang magawa namin ito na maayos. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po rito sa ating pong pinaka-key text, upang kayo'y tumayong sakdal at lubos na nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Papaano tayong tumayong sakdal at lubos na nakatitiyak sa kalooban ng Panginoon? Kung tayo tatayo ng sakdal, mga kapatid, ito po ang pagtatayo na walang hanggan. Sabi po dito, yung pong comment, o yung sinasabi dito ng ating devotional sa mga makalangit na dako, ang sabi po dito, ang walang hanggan, siya na nag-iisang nakapaglabas ng kaayusan at kagandahan mula sa kaguluhan at kalituhan ng kadiliman ng kalikasan, ay kayang supilin ang suwail na puso ng tao at dalhin ang kanyang buhay sa pagsunod sa banal na kalooban. Kayang pawiin ng kanyang espiritu ang mapaghimagsik na ugali ng tao. Ito po, mga kapatid, ay sinasabi, sino daw po ang makapagbabago ng ating buhay? Sino po ang makapagsusupil ng mabagsik nating ugali? Walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos, ang banal na Espiritu. So siya po ang makapagpapanauli ng ating pong pag-uugali na ayon sa kalooban ng Panginoon. No, tulungan tayo ng Panginoong Diyos na yung ating pong ugali masupil. Bakit? Dahil tayo ay likas na mabangis, di ba? Meron pong halimaw sa ating puso't isipan na ito yung kayang supilin ng banal na espiritu kung ang tao ay magpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Araw-araw ay bumubuo tayo ng mga karakter at nagtatayo tayo para sa walang hanggan. So ito pala, mga kapatid, yung pagtatayo na binabanggit dito ay hindi yung bahay, hindi yung pong iyong profile. Di ba pag mag-a-apply kayo yung resume mo, hindi pala yun. Maaring sa resume mo, pwede mong idagdag ang lahat ng mga detalye na pwede makapagpaangat sa'yo. Pero pansamantala lang yun. Kung gusto po nating tumayo na walang hanggan, yung karakter yung dapat na buuin natin. Ayan po, no? Yung karakter. Ito po ay for eternity. Yan. Kasi yung ating katawan, ano lang to, pansamantala lang ito eh. Tayo ay tumatanda at nawawala rin sa sanlibutan eh. Pero yung karakter natin, for eternity ito. Kapag binuhay tayong muli ng ating Panginoon, yan yung karakter natin na na-build. Ba, grabe ano? Kasi nga, babaguhin lang naman ng Panginoon yung ating ano eh, yung ating katawang lupa eh. Di ba? Yun yung babaguhin ng Panginoon. Aalisin niya yung ating mga sakit eh. Pero yung pong karakter pala, dito yan pinaprocess, dito pa lang sa sanlibutan. But of course, pagdating ng ating Panginoon, lalong mapapalis yung ating pong karakter. Pero ngayon pa lang pala, dapat na hasain na natin yung karakter natin na ito'y pang walang hanggan. Mananatili ka ba sa pagiging mainisin? Dadalhin mo ba sa langit yung pagiging pikunin mo? Dadalhin mo ba sa langit yung pagiging mapamula mo, mapang-asar mo, mapang-judge mo? Dadalhin mo ba yan sa langit? Yan ang dapat nating isa-isip, ano? O kung nakapag-isip, no? Dadalhin ko ba sa langit yung ganitong ugali? O makakapasok ba ako sa langit sa pamamagitan ni Jesus sa pagganitong ugali? Tatanggapin ba ako ni Jesus sa ganitong ugali? Natulungan nawa ako ng banal na espiritu na yung aking karakter ma-build for eternity. Nais ng Diyos sa atin na sa ating mga buhay ay bigyan ng mga tao ng
ang mga tao ng mundo isang halimbawa kung ano ang maaari nilang hantungan sa pamamagitan ng pagsunod sa ebanghelyo ni Kristo. So ano po ang nais ng ating Panginoong Diyos? Tayo po ay sumunod sa ating Panginoong Diyos. Yan, sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Dahil kung susunod tayo sa mga halimbawa ng ating Panginoong Hesus na ginawa niya, ay mamumold yung ating pong karakter. Kasi napakaganda ng halimbawa ng ating Panginoong Hesus eh. Ilagay natin ang ating sarili sa mga kamay ng Diyos upang gawin niya kung ano ang nakikita niyang pinakamahusay. Sapagkat kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Sabi dito sa 1 Corinthians 3 verse 9. So ang binubukid at ang pinapalis ng Panginoon, ang ginagawa ng Panginoon sa mga oras na ito ay tayo ay maging karapat-dapat sa langit sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ano ito po tinatawag ngayon na process na sanctification. Pinababanal tayo ng Panginoon. Ano yung pinababanal ng Panginoon? Yung ating karakter. Pero kailangan natin makipagtulungan. Oh, kailangan nating i-practice na yung dati nating ugaling magagalitin, unti-unting mabawasan. No? Unti-unting mabawasan. Kasi hindi natin dadalhin dapat yan sa langit. At baka hindi tayo makarating ng langit kapag hindi natin nabago yan. Dahil ang mga pupunta sa langit ay yung mga binago ng ating pong Panginoong Diyos. Yung sumuko sa ating Panginoon. Dahil ang tunay na sumuko sa Panginoon, binago ng ating pong Panginoong Diyos. No? Ito pang sabi, kung tayo ay magtatayo na nakikipagtulungan sa Kanya, ayan na nga sinasabi natin, ang istruktura na ating itinatayo araw-araw ay magiging mas maganda at mas simetriko sa ilalim ng kamay ng dalubhasang tagapagtayo at sa buong kawalang hanggang ito ay mananatili. Di ba yung materialis? Kahit na magaling ang karpentero, basta't yung materialis ay baliko. Yeah, kahit magaling yung mason, basta't yung hollow blocks ay marupok o kaya bako-bako, eh talaga mahihirapan yung mason. Oh. Pagka yung bakal baliko siya, yung form niya ay talagang baliko oblong pa ganun. Eh papaano nga naman maayos siya ng magaling na steelman, di ba? Hindi, mga kapatid. Kailangan yung materialis din maayos. So tayo yung materialis ng Panginoon, di ba? Siya yung taga-mold sa atin. Oh, siya yung ihinyero, tagapagtayo ng ating karakter. Pero kailangan natin makipagtulungan. Bawat araw, mga kapatid, dapat maging maayos din naman tayong materialis ng Panginoon para yung istruktura ng ating karakter maayos din. No, kailangan natin makipagtulungan sa ating pong Panginoong Diyos. Ang pagpapabanal ay isang progresibong gawain. Ito ay isang tuloy-tuloy na gawain. So ibig sabihin, hindi ito tumitigil lang tapos susunod na naman. Hindi ho. Ito po ay tuloy-tuloy na dinadala ang mga tao pataas ng pataas. At ito ay walang limit, mga kapatid. Kaya nga for eternity Walang limit yung pagpapabanal. Sabi mo, ay naabot ko na. Hindi ho, mga kapatid. Hindi ang katulad sa sa economics, no? Kapag yung produkto ay nasa na-hit niya na yung pinakamataas na price, ang tendency niyan susunod ay babagsak yan. So ganyan yan, ganyan tang ating kalakaran sa ating sanlibutan, yung pananalapi. Pagka na-pick na yung pinakamataas na presyo niyan, sunod yan babagsak yan. Pero yung pagpapabanal, yung pong gawain na yung karakter ay maging matatag, maitayo yung karakter sa pangwalang hanggan, wala yung peak. Dire-diretso yan, mga kapatid. For eternity nga Pataas ng pataas. Hindi nito iniiwan ang pag-ibig, bagkus dinadala ito sa buhay bilang pinakabuod ng Kristyanismo. Yan. Ano daw po yung pinakabuod ng Kristyanismo? Pagmamahal. Sinabi sa atin ni Kristo, kayo nga ay mangagpakasakdal gaya ng inyong Ama na nasa langit nasakdal. Sa Mateo 5 verse 48. Ito'y may kinalaman sa karakter, mga kapatid. Na yung pong Mateo 5:48. Mula verse 45 o verse 44, mga kapatid ko, yung pagiging sakdal dito ng Ama, ang ibig sabihin, mapagpatawad. Ayan. Mapagpatawad, mapagmahal sa kapwa. Sino lang ba ang pinapatawad mo? Yung kayang magpatawad sa'yo? Sino lang ba ang iniibig mo? Yung kayang magmahal sa'yo? Kahit na hindi karapat-dapat patawarin, hindi karapat-dapat mahalin. Mahalin.
Kahit hindi karapat-dapat patawarin, patawarin. Ganyan ang Ama sa Langit. Yan ang ibig sabihin ng kasakdalan o kabanalan. May kinalaman sa karakter, mga kapatid. So, kamusta tayo? Di ba? Kamusta tayo? Sino lang po ba yung binabati natin? Sino lang po yung binibigyan natin ng pasensya? Yung kayang magbigay sa atin ng pasensya? Oh, yun po mga kapatid ko, no? Iyan po ay may kinalaman sa karakter. Siya ang ating halimbawa sa kanyang buhay sa lupa, yung nagkatawang tao, ang ating Panginoong Hesus. Dahil kung ano yung pinakita ni Jesus, yun din yung karakter ng Ama sa Langit. Siya ay palaging mabait at banayad. Ang kanyang impluensya ay laging mabango sapagkat sa kanya nananahan ang sakdal na pag-ibig. Kanino po nananahan ang sakdal na pag-ibig? Walang iba kundi sa ating pong Panginoong Diyos. Yung pong banal na pag-ibig. Pag sinabing banal na pag-ibig, kasama diyan yung foundation ng banal na pag-ibig ay yung pagmamahal niya ay nakabase sa biyaya ng Panginoong Diyos. Bakit nakabase sa biyaya ng Panginoon? Kasi hindi tayo karapat dapat mahalin, minahal tayo ng Panginoong Diyos. Yan yung kanyang karakter. Hindi siya kailanman naging maasim at mahirap lapitan at hindi siya kailanman nakipagkompromiso sa mali upang makakuha ng pabor. Yan po mga kapatid, yan ang ating Panginoong Diyos. Hindi yan katulad ng mga tumatakbo, yung ibang tumatakbo sa politics na madaling kausap, madaling lapitan, pero mahirap hanapin. Hindi yan yun. Hindi rin yan yung leader na kompromiso sa mali. Yung kurakot ba para maging maayos ang lahat. Hindi ganoon. Ang ating Panginoong Diyos ay talagang kung ano ang tama, yun ang tama nung siya'y nagkatawang tao. At nung siya'y nagkatawang tao, napakadaling lapitan, madaling kausap, mga kapatid ko. At lalo na nandun siya sa langit, kung tayo lalapit sa Kanya at mananalangin. Di ba? Hindi na tayo kailangan tumawag pa sa mga tao para lang tayo ay pakinggan ni Jesus. Hindi, diretso na kay Jesus. No, pasintabi po, no, yung rosaryo kasi, no, ako elementary, natandaan ko, na pinakabisado sa amin yung mga bilog-bilog na yun sa rosaryo. May mga pangalan yan eh. Tapos, bago dumating dun sa krus, ayan, may malaking bilog doon. Yun daw ay si Mama Mary. Kailangan mo muna manalangin kay Mama Mary para pakinggan ni Jesus. Pero ngayon, nagbabasa tayo ng banal na kasulatan. Ang sabi sa Biblia, kapag ka ang tao'y namatay, wala nang nalalaman, di ba? So si Mary, tao siya, di ba? Tao siya, hindi siya Diyos, ang ayon sa banal na kasulatan. So ibig sabihin, kung mananalangin ka kay Mama Mary, hindi ka pakikinggan. Bakit? Patay na yun eh. Oh, patay na yun. So paano kay dadalangin niya kay Jesus? At sa banal na kasulatan ng tagapamagitan, hindi si Mary, kundi si Jesus ang tagapamagitan sa Ama. So hindi mo kailangan dumalangin sa patay para pakinggan ka ni Jesus. Hindi, diretso kay Jesus at si Jesus ang magsasabi sa Ama. Yan po mga kapatid ko, no? Yan ang mga katotohanan sa banal na kasulatan. So malaking malaking diferensya 'yon. Kaya hindi tayo sa sign of the cross dahil doon mga kapatid. So dito, sinasabi ng banal na kasulatan na kinakailangan natin na maging katulad sa halimbawa ng Panginoon. Kung taglay natin ang kanyang katwiran, sabi dito, tayo magiging katulad niya sa kahinahunan. Aba matindi, no? Sa pagtitiis at sa di makasariling pag-ibig. Ano daw yung di makasariling pag-ibig? Ito yung kasama sa pagpapasakdal eh. Yung di makasariling pag-ibig. Na umiibig ka lang dahil dun sa mga kaibig-ibig. Mahal ka kahit hindi ka ibig-ibig. Ibig sabihin, nandun yung pag-unawa mo, nandun yung pagrespeto mo. Mahirap kasi na hindi ka marespeto. Re-respeto mo lang yung nagre-respeto sa'yo. O, yung kahinahunan, isa pa yan. Minsan yung karakter natin talaga, hindi tayo mahinahon. Hindi tayo mapagmatiis. Hindi tayo matiisin. Talagang tayo ay bomba kung bomba. Dali kung dali. Sige, pero dito, kinakailangan natin na maging matiisin sa tulong ng ating Panginoon. Hindi ba tayo sa pamamagitan ng paninirahan, sa kaliwanagan ng kanyang presensya, magiging payapa sa pamamagitan ng kanyang biyaya? Magiging mapayapa tayo sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kasi nga, kahit hindi tayo karapat-dapat,
niligtas tayo ng Panginoong Diyos. Yan ang ibig sabihin, mga kapatid ko. Igalang natin ang ating pag-angkin ng pananampalataya. Palamutihan natin ang ating buhay ng mabuting karakter. Ang kalupitan ng pananalita at pagkilos ay hindi kay Kristo, kundi kay Satanas. Aba, hindi ito, no? Lahat tayo tatamaan dito. Yung kalupitan ng pananalita. Kasi nga hindi ka nga nananakit, di ba? Hindi ka nanununtok. Pero napakalupit mo namang manalita. Iyon ang nakakasakit at napakatagal mawala noong pantal na yon. Buti pa yung sugat, buti pa yung pasa, nawawala, di ba? Lagyan mo ng yelo. Pero yung masakit na salita, talagang bumapaon yun hanggang buto. Na talagang lagi maalala yun ang sinabihan mo. Patawarin nawa tayo ng ating Panginoon. At yung ganong pananalita, hindi pala kay Jesus, kundi kay Satanas. Yung pala yun. No? Grabe, no? Tayo pala lahat ay ganoon, no? Lagi tayong kay Satanas sa tuwing tayo ay mayroong malulupit na pananalita na hindi maganda, lalo na sa pamilya natin. Minsan talaga yung malulupit na pananalita sa family natin, nasasabi yan eh. Totoo yun, totoo yun. Yun ang realidad. Alam ko, tumatango tayo lahat. Sa ibang tao, parang tikumpa yung bibig natin eh. Pero may mga iba talaga makapalabo ka na kahit sa ibang tao talagang marahas kung magsalita, di ba? Eh, ganun talaga pagkagalit ka. Sabi po dito, ano daw po yung palamuti na dapat nating ilagay sa ating pumbuhay? Karakter. Kaya nga po tayo, hindi natin ini-encourage na maghikaw tayo eh. Oh, magporselas, magkwintas, na maging palamuti ng buhay mo, no, sa mga babae. Ang maging palamuti dapat talaga ng buhay natin, yung karakter natin. Ayan. Ay, marami kang ang gold. Sinabit mo lahat sa leeg mo yung gold. Pati dito, marami kang gold. Pati dyan, pati sa ngipin mo, may gold ka. Pati sa ilong, meron, naglagay. Sa tenga, maraming gold. Pero yung karakter mo, bulok naman. Yung karakter mo, puwet ng baso naman yung karakter mo. Wala yun. Ang tunay na palamuti ng buhay, mga kapatid, yung karakter natin na ginintuan. Yan ang maganda dyan. Yung karakter na ginintuan. Ayan. Basura lang yun. Pag lalagay mo sa katawan mo, wala lang yun. Ang tunay, mga kapatid, yung karakter na ginintuan. Ayan. Yan yung palamuti natin sa buhay natin. Ipahihintulot ba natin sa pamamagitan ng pagkalapit sa ating mga di kasakdalan at masamang ugali ay ikahiya tayo ni Kristo? Ang kanyang biyaya ay pinangako sa atin. Kung matatanggap natin ito, pagagandahin nito ang ating pong buhay. Ayan. Ano, ibig sabihin na pagagandahin yung buhay, pagagandahin nito yung ating karakter sa pangako ng Panginoon. Masama yung ugali natin. Talagang ikakahiya tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, kapag kaganyan. Pero kahit na tayo ay may masamang ugali, kung tayo lalapit sa Panginoon at willing tayo magbago, Panginoon, ito yung ugali ko, malupit, matindi, masama. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Abay, walang pagpipigil na ang ating Panginoong Diyos ay tutuparin niya yung pangako na tutulungan tayong pagandahin ang ating pong buhay. So, ibig sabihin, ang pagpapaganda pala ng buhay, hindi yan sa meron kang sasakyan na ganito, meron kang bagong damit na ganyan, meron kang magandang bahay, maganda yung buhay nito. Pero yung tunay na maganda ang buhay pala, yung pong karakter mo ay napakaayos. Yung karakter mo na banal, yung karakter mo na naaayon sa kalooban ng Panginoon, dahil yung karakter ang pagtatayo para sa walang hanggan. So may natutunan naman ako ngayong umaga na ito, no? Na yung pagtatayo sa walang hanggan ay yung pong karakter natin. Ipagpalit ang masamang ugali sa kabutihan at kasakdalan. Oo naman, siyempre, yan ang pinaka-good investment. Tanggalin ang masamang ugali at palitan ng kabutihan at kasakdalan. Ang ating buhay ay mapapalamutian ng mga biyayang nagpaganda sa buhay ni Kristo. Gusto po ba natin na yung biyayang nagpalamuti sa buhay ni Jesus nung katawang tao siya, maging palamuti din natin? Magpaganda rin sa ating buhay yung pong karakter natin, mga kapatid. Kung maganda at ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, ang buhay natin ang pinakamagandang buhay sa balat ng lupa. No? Yung iba ay talagang ninanais nila na pagandahin yung bahay nila. Maganda naman yun talaga. Kailangan talaga na maging maganda at maayos ang
bahay natin, na magkaroon tayo ng ganito, magkaroon tayo ng ganyan, maganda yung pananamit natin. Talagang importante yan. Pero ang higit na makapagpapaganda sa buhay po natin, yung karakter po natin, mga kapatid. Ayan, yung karakter po natin. Yung karakter natin. Dahil yan ay pagtatayo sa walang hanggan. At lagi nating isipin, na yung bang karakter ko ngayon, ito ba yung dadaling ko sa langit? Panginoon, kailangan ko ma-refine. Kailangan ko magbago. Kailangan ko nga aking bibig ay talagang maisipir ko, matanggal ko yung mga masasakit, pangit na pananalita sa aking bibig. Mapalitan ito ng mga biyayang pananalita ng Panginoon. Sabi dito, Colossus 4:12, upang kayo tumayong sakdal at lubos na nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Diyos. Paano ka nakatitiyak sa lahat ng kalooban ng Panginoong Diyos? Paano ka nakatitiyak na ikay sakdal? Kung ang karakter mo na-refine. Kung nakita mo na yung karakter mo may pagbabago ka. Doon pa lang sa pananalita. Kasi nga, di ba? Yung pananalita natin ay nanggagaling sa puso, nanggagaling sa isip yan. Yung pananalita natin. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Di ba? Sabi diyan. Kaya mga kapatid ko, magtayo tayo para sa walang hanggan. Itayo natin ang ating pong mga karakter para sa walang hanggan. Kasi pag binuhay tayo ng Panginoon muli, umadatan tayo yung buhay ng Panginoon, no? Babaguhin lamang yung katawan. Yung ating karakter nandun pa rin, di ba? Yung karakter na ni-refine ng Panginoon. Yun ang pupunta sa langit actually. Tanggapin natin ng Panginoon at humingi tayo ng tulong sa Panginoong Diyos. So ngayon po umaga, akin pong pinakasama sa panalangin ng aking misis dahil ngayon ay nakita nyo mahangin. Ibig sabihin yan, mahangin din sa dagat. Maalon, ibig sabihin. So nawa mga kapatid, next week, pag-uwi niya hindi po maalon, para siya po ay makauwi ng maayos at ligtas dito po sa Nueva Ecija. At hindi po isama natin sa panalangin ng ating church planting site. Nawa ay maaprubahan ng CLC yung budget din para sa likab. Yun. Tulungan po kami manalangin mga kapatid. At yun din po yung may mga karamdaman ngayon. Kaya si Brother Josue, kaya lang hindi natutubo yung thumb niya. Talagang ganun talaga ang buhay. Isama natin sa panalangin. At ganyan din po, yung ating po mga pangangaral, ang Voice of Youth na paparating. At syempre yung sport fest ng buong area, mga kapatid ko, isama natin sa panalangin yan. Na maging maayos, yung mga kabataan ay maging maganda yung kanilang paglilingkod sa Panginoon pamamagitan ng sports. Yung karakter ay ma-elevate, di ba? At syempre yung IICD na mga layman natin, mga elders, yung discipleship training sa buong Central Luzon Conference at dito po sa ating pong area. So ngayon po, tayo po ay mananalangin, pangunahan tayo ni Brother Melvin at pakinggan po natin ang isang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Muli po ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ito po si Pastor Melvin Alabanza. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sa buhay mo ngayon, ikaw ay magsikap na pumasok sa landas na pinapangarap. Ngunit iyong pagkaisipin na kung ikaw ba'y handang salubungin siya, gusto ni Jesus ay makasama ka. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na, umandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Kay sarap manahan doon sa langit na bayan. Tuwa at kasiyahan ang mapagpakinggan. Walang mararanasan na mga kapighatian. Doon sa Ama ang buhay na walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Umanda ka, umanda na,
humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang salubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat, lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Amen mga kapatid, walang mawawaglit kahit isa. Nakita niyo po, no? Yan ang pangako ng ating Panginoon. Dahil lahat tayo ay kanyang inaakay, ano po? Kanya tayong gustong iligtas, wala siyang pinipili. Sabi nga ni Pastor kanina, walang pinipili ang Panginoon, ano? Kung ang kanya lang bang ibibuild na karakter yung paborito niya, no? Hindi, ano po? Lahat tayo, no? Kailangan niya yung willingness natin. Gusto ko yung mga sinabi ni Pastor, marami dito tinamaan yung umaga na ito. Isa na ako doon, ano? Dadalhin mo ba yung ugali sa langit? Baka hindi nga naman tayo makapasok pag dala-dala natin to, no? Bit mo yung bag mo, may dala yung laman ng mga ugali mo, no? Hindi po pwede, no po? So kailangan natin yang ay baguhin, ano po? Kailangan natin ang karakter na built for eternity. Kaya yan ang ating itatayo para sa walang hanggan, ano po? Kaya magandang mensahe umaga nito sa lahat ng tinamaan. Bayo tayo magbago mga kapatid. Ipanalangin natin mga sarili. Naniniwala ako na ang lahat ay may kakayahang magbago. Basta't isuko natin yung ating sarili, ano po? Sabi ni Nanay Fina, panalangin pa rin na naway gumaling na ang bawat karamdaman naming lahat na magkakapatid sa pananampalataya. Magandang panalangin po, no? Sige po. At meron pa yung nakita ko sa taas, sandali. Pakisama po sa panalangin ng mag-asawang Nico at Rose May sa pag-aantay nila ng anak. Yan, sama din natin po. Dahil lahat ay magdalangin ng mga kapatid, panalangin natin ating mga sarili na ang ating karakter ay ating mabuild, na yung pang eternity, hindi yung pang panandalian lang, nagbago ngayong araw, bukas balikan na naman. Huwag yung ganun, ano, pangit yung ganung karakter. Huwag natin sanayin yung ating sarili na patay sindi, para yung mga Israelites, ano po, patay sindi yung kanilang pagbabago. Tayo manalangin mga kapatid. Ama banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong buhay, panibagong umaga, panibagong kalakasan at pag-asa na ibinigay niyo po sa amin sa umaga nito. Ama, tanggap namin na kami ay may mga pangit na pag-uugali na hindi karapat dapat na makapasok dyan sa langit na bayan. Ama, mabigat po ito para sa amin dalhin patungo riyan. Nais namin itong iwanan at kalimutan na. At samahan po kami ng Holy Spirit patuloy sa aming pagbabago na aming karakter, na ito'y maipakita namin ang aming mabubuting gawa na itinuro niyo po sa amin, na kung saan ito'y magiging palamuti na aming buhay, ang mabuting karakter na pang walang hanggan na karapat dapat yan sa langit na bayan. Ama, patawarin kami kung kami man ay naging mahina, madaling matukso ng kaaway, madaling magalit, madaling magsalita na hindi maganda sa kapwa, nag-iisip na hindi maganda sa kapwa. Itong mga karakter na ito ay napakabigat
Siguradong mahirapan kaming umakyat sa langit na bayan. Kaya sa tulungan mo po kami na ito'y aming unti-unting mabago. Willing po namin na magsuot ng puting damit, ng kalinisan, ng karakter. Salamat sa inyong gabay at patnubay sa bawat umaga. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Ma'am Karin sa kanyang pagbiyahe pa uwi dito sa Nueva Ecija kasama ng kanyang mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Naway ingatan sila sa biyahe. May malakas ang kanilang resistensya at ang panahon ay umayon sa kanilang paglalakbay pabalik. Kasama ulit namin sa panalangin si Brother Josue na pagalingin ng kanyang sugat ng mabilis. Hindi man ito tutubo ay patuloy pa rin na may natitira pa siyang siyam na dapat niya ipagpasalamat sa inyo na magagamit. At alam namin na pagkakalob niyo po sa kanya ang kanyang mga pangailangan sa mga oras na ito. Ganyan din namin dinadalangin ng Voice of Youth na paparating sa aming mga nasasakupan, ganyan din ng Sport Fest area at ang church building dyan sa likab. Nawa po yung maaprobahan ng CLCM budget upang sa ganun maitayo ng church na ito at magamit mga kapatiran na patuloy na magsasamba at aawit ng papuri sa inyo at magiging disciple po ninyo sa lugar na yun. Amin din patuloy sinasabang sa panalangin lahat ng kapatiran na nakikinig ngayon. Sama namin sa panalangin ng bawat isa, ang mga pamilya ng bawat isa, na patuloy kami ingatan sa maghapon na ito. Kayo nawa ang manguna sa aming pag-iisip, pananalita at mga gawa. Kaya din ang aming mga kalusugan ay pumbantayan. Malakas na resistensya sa maghapon na ito. Ang aming hanap buhay ay pagpapalain niyo po. Ito kami rin naman ay maging pagpapala sa iba, makatulong sa aming nangangailangan, maging sapat sa aming mga pangailangan at makatulong din naman sa simbahan. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang aming mga kapatid na nakikinig ngayon. Ang kasama namin sa panalangin sina family na Ate Milen. Alam namin na kanilang mga apo ay unti-unting natatangay ng mga pagsubok sa buhay, sa mga kabataan na nalululong sa mga gala-gala at ano pang mga kaabalahan sa buhay. Hindi lamang sila, maraming mga kabataan ngayon ang talaga namang nais namin isama sa panalangin na sila nawa ay patuloy na tumingin po sa inyo. Tumingin sa inyo bilang aming gabay at patnubay, ang liwanag na kung saan patungo sa diretsong daan naming pagpunta dyan sa langit na bayan. Kasama din namin ang mga kapatiran na naghihintay ng kanilang anak. Kasama namin si Brother Kevin, si Brother James, si Pastor at si Ma'am Karin. Kasama na rin si Nico at si Rose May na habang sila ay naghihintay, patuloy niyo po silang gamitin sa inyong mga gawain at nakita na kayo ang nagpo-provide ng aming mga pangailangan. Tuloy din namin sinasama sa panalangin may recovery ng mga kapatiran na nagpapagaling, sina Pastor Alex Rigor. Kalakasan din ang aming dalangin para Kuya Bobby, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo at si Kuya Jerry Bourbon na ay palakasin sa kanyang araw-araw na pumumuhay sa kabila ng kanyang kalungkutan. Kasama din namin patuloy sa panalangin ng mga karamdaman si Michael Torrelia na lumalabo ang kanyang mata dahil sa diabetes. Naway bigyan niyo po siya ng kalakasan sa bawat araw at hanggat maaari kung lilinaw pa ang kanyang mga mata sa lalo madaling panahon. Ito po ay aming kahilingan. Ganyan din si tatay ni Pastor na patuloy pa rin papagaling. Ganyan din yung kanyang nanay, si Maribel Agustin, si Sister Heidi De Leon, kasama din namin sa panalangin, at si pamangkin po ni Sister Marites Loreto na siya po ay nagpapagaling sa mga oras na ito. Nga po ni Ate Bebe na may sakit sa puso, si Brother Arman Reyes na nagpapagaling pa rin, Rinaldo Eusebio, si Ting Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, Sister Wendy, Sister Percy, Sister Enrique, Sister Risa Enriquez, Sister Aimee Kilantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Muntigamboa, si Marilita, si Tayan, si Pichi, si Renato Santos, Romnick Erilia Francisco, Olivia Rebecca Francisco,
si Precious Kabasog, si Princess Jorquina, si Aris C, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque, Erlinda Duque. Amang banalais namin ilapit ang mga pangalan na ito, hindi lamang sa kanilang kalusugang karamdamang pangkalusugan, lalo higit ang aming mga karamdamang pang espiritual. Patuloy naman palakasin ang aming pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na ito na dumarating sa aming buhay, at aming patuloy na mabago ang aming karakter sa araw-araw namin pamuhay habang naghahanda sa nalapit na inyong pagdating. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Ito na ay inyong tinggin ipagkaloob sa amin ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. 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 Muli po mga kapatid, good morning po sa lahat. At patuloy tayong dumadami. Nakita ko kanina, hindi ko napansin na 39 yung nakita ko kanina, pero ngayon 37 pa rin patapos yung prayer. Salamat sa mga prayer warriors. Tunay na masaya na pag nananalangin dahil kasama natin ng Panginoon. Ano po? Patuloy tayong napapalapit sa Panginoon. Kaya ayan, good morning po sa lahat ng mga hindi ko pa nabati. Meron pa dito si Ana Rosbel Tolentino. Good morning po sa inyo. Sister Candice, welcome po ulit sa panonood dyan sa mga taga Bukidnon. Sister Tang de la Cruz, good morning po. Sister Julieta de la Cruz, si Nanay Fina, si Brother Jesus Bundal Jandre, good morning din po sa inyo. Ano po? Kuya Narsing, Kuya Melchor, Kuya Monching, and si Ate Janice, good morning po sa inyo. Sister Gina, dalawang Gina, no? Olivas, tsaka Salazar, magkatabi pa yung pangalan nila dito. At sa lahat na nakikinig sa background, mga kapatid, no? Sister Des Flores, good morning po. Ma'am Femi, Kuya Abner, at sa lahat ng nandyan sa background, good morning po sa inyo. Salamat sa pakikinig. Higit sa lahat, salamat sa mga prayer warriors sa pagsishare, no? Hanggang bukas po muli, patuloy tayong magdalanginan, patuloy tayong ma-remind pagka tayo makakalimutin, upang tayo lagi naalala natin yung mga ating mga ginagawa na mali, ano? Dapat tayo talagang araw-araw, no, connected kay Jesus sa bawat umaga. Patuloy tayong ma-remind pagka tayo mga nakatutulog, at tayo ma-bless sa umaga na ito. At tandaan, kung tayo man ay may karakter na mabigat dalhin sa langit, ang ating gawing palamuti ay yung ating golden character na po, na parang si Jesus, ano, Christ-like character. God bless po sa bawat isa.